Riding in tandem, arestado matapos tambangan ng isang lalaki sa Malate, Maynila. Yung pagtapo naman sa ginamit na motorsiklo sa ilog sa pool sa CCTV. Kasama natin sa balita si Radyoman Lestor Aler. Nahulog sa kamay ng mga otoridad ang dalawang sospek na sangkot sa pamamaril sa 41 anyos na lalaki sa Gonzalo Street, Barangay 739, Malate, Maynila. Kinilala ang mga suspect na sina alias Jose, 42 anyos na siyang driver ng motorsiklo, at alias Mario, 37 anyos na siya namang gunman. Base sa investigasyon ng Malate Police Station, hapon ng Sabado, Agosto 16, habang naghahanda ang biktima para sa kaarawan ng kanyang anak, ay biglang dumating at pumasok sa eskinita ang isa sa mga suspect at pinagbabaril ito. Maswerte namang nakaligtas ang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa kanang dibdib at pisngi. Samantalang nasa pool sa CCTV ang aktual na pagtakas ng mga suspect kung saan nanutok pa ang gunman ng baril bago ito humarurot papalayo. Yung gunman, dahil hindi pwedeng pumasok yung motor dahil medyo masikip yung iskiniti ng Gonzalo Street, ang kanyang kasama yung getaway motorcycle ay nag-aantay doon sa Arellano Avenue. So, pagkayari ng insidente, agad na tumakbo ito at sumakay at na tinutukan pa yung mga tao na lumabas. Agad na nagkasa ng backtracking at follow-up operation sa mga otoridad kung saan unang nahuli si alias Jose sa Pandakana. Sunod namang nadakip si alias Mario sa Antipolo City, Rizal matapos na ikanta ng kasabwat nito. Samantala na pag-alaman ng pulisya na itinapon sa ilog sa bahagi ng Lubiran Bridge sa Santa Mesa, Maynila ang getaway vehicle ng mga suspect. Kaya humingi ang pulisya ng tulong sa PNP Maritime Group upang ma-recover ang inihagis na motorsiklo ng mga suspect na agad ding nahanap at naiangat makalipas ang 5 oras. Bukod dito, na-recover naman sa bahay ng driver ang 9mm pistol na ginamit ng gunman sa krimena. Hindi na nagbigay pa ng pahayag ang mga suspect sa nangyaring pamamarila. Ngunit pag-amin ni alias Jose sa pulisya na binigyan siya ng 30,000 pesos ni alias Mario sa pagsama nito sa krimena. Ngunit tikom naman ang bibig ng gunman tungkol dito. Patuloy namang inaalam ng pulisya ang motibo ng mga ito sa krimena. Mahaharap ang mga suspect sa kasong frustrated murder at paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Kasama mo sa DZXL, Armen, Manila, Radyoman Lestor Aler, Tatak, Armen.